Jesus is a bastard. Jesus is a bastard. Alam nyo ba sa Israel guys, dinuduraan ng mga Israelis ang mga misyonary ng mga Katoliko o yung iba't ibang mga sekta kapag nagtuturo sila doon sa Israel ng about doon sa tinuturo dati ni Jesus. Tapos meron pang lumalabas ngayon na balita about doon kay Benjamin Netanyahu Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. kung saan naglabas siya ng statement na parang pinagkumpara niya si Jesus doon kay Genghis Khan, yung dating pinuno ng mga Mongol kung saan nananakop sa iba't ibang bansa tulad sa China at Russia. Bali, ang sinabi niya doon na parang mas makapangyarihan pa itong si Genghis Khan kumpara doon kay Jesus na ipinako lang daw sa cross. Alam niyo ba kung gaano kabastos itong ginawa ni Benjamin Netanyahu? 'Di ba? Kung hindi man siya naniniwala doon kay Jesus, dapat sana nirespeto na lang niya. Hindi na siya nagsabi ng kabastusan para doon sa paniniwala ng ibang relihiyon, 'di ba? Kasi napakabastos ng sinabi niya yung parang sasabihin niya na parang walang power itong si Jesus. Parang walang kwentang tao. Parang gano'n yung ibig niyang sabihin. Tapos itong mga Israeli parang hindi nila tinuturuan ng maayos. Nakikita niyo yung mga bata doon sa Israel kapag may pumupuntang mga missionary, mga Katoliko o iba't ibang mga relihiyon na nagtuturo doon about kay Jesus Christ. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila? Dinuduraan nila sa mukha. Hindi nila ginagalang, wala silang respeto. Ganun ba yung yung sinasabi ninyong pinili? Ewan ko ba, bakit yung ibang mga Pilipino idol na idol pa rin nila itong mga Israeli. Ito pinili daw, ganito ganyan. Alam nyo naman doon sa hindi naman sinasabi na pinili sila. Ang sinasabi doon sa mga naliligaw na topang Israel. 'Di ba doon si Jesus pinadala sa mga naliligaw na topang Israel. Ibig sabihin itong mga Israeli pala ay mula dati pa talagang mga swail na magpahanggang ngayon. Nakita nyo naman ngayon, 'di ba? Kung ano yung pinaggagawa nila, yung mga pastor doon na nagtuturo lang about doon kay Jesus, dinuduraan nila, 'di ba? Mapabata man o matanda, wala silang sinasanto, talagang nangdudura Hmm? Buti sana ko yung dura nila na yung mabango. Hoy! Hoy, imagine na. Hoy! Kaya gold, 'di ba? Baho nun. Baka wala pang mumog-mumog, 'di ba? Dinuraan ka na. Gaano kabaho 'yun, 'di ba? Napakabastos ng ginagawa nila. Pumunta kayo doon sa bansa ng mga Muslim, yung sinasabi ninyong terorista. Doon kayo mangaral about kay Jesus. Baka papasukin pa kayo, pakapihin, tapos makikipagdebate yan sa inyo. Makikipagdebate sa inyo hindi sa away o hindi sa duraan, kundi about gagamitin nila yung Quran nila o sa inyo naman yung Biblia. Doon kayo magdedebate, hindi yung duraan, sigawan, ganito, ganyan. 'Di ba kahit dito naman sa Pilipinas, maraming nakikipag-debate diyan ng mga ustads, 'di ba? Sa mga public place, kapag may nagtatanong na mga non-Muslim, 'di ba? Anong ginagawa nila? Binibigyan pa nila ng merienda. Sige, magtanong ka, bibigyan kita ng merienda, 'di ba? May mga ganun pa. Hindi sila nagagalit. Bagkus sila pa ito yung namimigay, 'di ba? Para ipaliwanag. Kahit nga yung iba napakabastos ng tanong, yung parang walang common sense, pero nakita nyo na naman 'di ba sa mga social media ngayon ang daming mga video na gano'n, 'di ba? Pero hindi sila nangdudura, 'di ba? Hindi naman katulad ng ginagawa ng mga Israeli, 'di ba? Duduraan ka, ganito ganyan. Sana kung di sila naniniwala doon kay Jesus, 'di ba? Magrespeto na lang sila. Huwag na silang mangdura. Actually yung mga Muslim guys, may isang chapter yan dyan si Virgin Mary at si Jesus. Ang mga Muslim ay hindi sila magiging Muslim kung hindi sila naniniwala kay Jesus. At doon yung sa isang chapter na yon, para lang talaga kay Virgin Mary yung mga buhay niya, yung nandito siya sa atin. Doon pinapaliwanag. Dito sa aklat ng Israel wala. Puro kabastusan about dito kay Virgin Mary.
Talagang wala silang paggalang about kay Virgin Mary. Ganun sila kabastos, guys. Wala silang respeto sa iba. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Itong mga Israeli na ito, nung pagkalipas ng World War II, ay mga refugee po ito sila. Hindi naman sila talagang originally na mga Hudyo noon. Hindi na ito, mga modern Israelis na ito yung nakatira sa Israel. Alam nyo kasi, after ng World War II, 'di ba pinagpapatay sila ni Adolf Hitler itong mga Hudyo sa Europa. Inuubos yung lahi nila ni Adolf Hitler kasi nga magugulo to sila eh. Sila yung lagi pasimuno sa mga kaguluhan. Kaya sila pinagpapatay ni Adolf Hitler. Gusto ni Adolf Hitler na ubusin yung lahi nila. Kaya guys, nagsilayasan sila, 'di ba? Meron na pang nakarating dito sa Pilipinas na mga refugee ng mga Israel, na mga Hudyo. Ayun, pagkatapos ng World War II nga, humingi sila sa sumulat ito sila, yung pinuno nila dati. Sumulat sila sa Great Britain kung saan gusto nila magkaroon ng maliit na bansa. Kung saan, ayun nga, dahil dati ang makapangyarihang bansa ay ang Great Britain, kung saan binigyan sila ng bansa doon sa Palestine. Binigyan sila ng maliit na bansa doon sa Palestine. So, ayun, tinanggap sila ng mga Palestino kasi dati ang mga Palestino ang naninirahan dyan, mga Katoliko, mga Muslim, basta iba't ibang mga religion yung nakatira dyan, mga dating Hudyo. So, tahimik sila doon. Alam nyo kasi guys, itong mga Israel, hindi naman to bansa eh. Ha? Hindi ito bansa, lahi ito. Kumbaga parang sa atin, 'di ba, may mga Bisaya, may mga Tagalog, may mga Tausug, 'di ba, may mga Maranao, ganon. Hindi bansa ang Israel. Ang Israel ay lahi. Ang bansa dati ng mga Israeli, ng mga Muslim diyan, ng mga Christian diyan ay ang Palestine. Nagsasama-sama sila diyan sa Palestine na walang gulo. Simula nung dumating na itong mga Israelis, itong mga modern Israel na sinasabi nila, ay nagkagulo na. Kasi nung binigyan sila ng tirahan diyan sa Palestine ay hindi sila nakontento. Ha? Pinagpapatay na nila yung mga nakatira na mga Palestino, mga Christian diyan sa Palestine, pinagpapatay na nila kasi gusto nilang kunin na yung buong Palestine. Dati yung mapa ng Israel napakaliit lang 'yan. Tignan nyo naman ngayon guys kung gaano nakalaki itong Israel, 'di ba? So sa paanong paraan nila kinuha yung Palestine, 'di ba? Hindi dahil doon sa pag-aatake nila sa mga mamamayan ng mga Palestino kasi ang mga Palestino hindi naman yan naghahanda eh. Hindi naman sila nagde-develop ng mga armada doon yung mga Israeli, 'di ba? Hindi na sila nakatira doon, pinagpapatay na sila pero wala eh. Kasi hindi naman nila ini-expect na gano'n yung igaganti sa kanila ng mga Israeli na ito. O 'di ba? Ngayon, sino yung masama ngayon, 'di ba? Ngayon ang pinapalabas pa nilang masama itong mga Palestino. Issue raw pinagpapatay sila, issue daw mga terorista. Samantalang sila naman itong nananakop doon sa mga Palestino. Tignan niyo kung ano yung ginawa nila doon sa Gaza, 'di ba? Wasak-wasak na. Napakaliit na lang ng Gaza. Winawasak-wasak pa nila. Kasi itong mga Hamas na ito, guys, parang mga KKK yan dito sa Pilipinas, 'di ba? Nung sinakop tayo, may mga lumaban na Pilipino, nagrebelde para labanan yung mga mananakop. Ganon yun. So kung kasi ikukumpara ninyo yung mga Hamas ay mga rebelde, ibig sabihin ang KKK ba ay rebelde rin? Rebelde rin ba sila? Kasi nakipaglaban sila sa mga mga mananakop, 'di ba? Oh. So kung ang Hamas ay mga rebelde, ibig sabihin ang mga KKK ay mga rebelde rin. Kasi ipinaglaban nila yung Pilipinas laban sa mga mananakop. O, di ba? Siguro guys, kung walang mga nakikipaglaban diyan sa Palestine, matagal nang wala nang Gaza ngayon, baka lahat yan puro Israel na. Ngayon tingnan niyo yung Israel guys, nag-i-expand yung teritoryo nila. Gusto nila kasing masakop yung buong Middle East kasi daw yun daw yung pinangako sa kanila, di ba? O ganoon kaswapang ang mga Israel guys, swapang talaga sila. Di baling pumatay sila ng mga bata basta makuha lang nila yung gusto nila. Ganon sila kasama. Hindi na sila naniniwala kay Jesus. Bastardo nga daw si Jesus, sabi nila.
Ganon sila